And so today, since marami yung nag-comment sa super worm video natin na nakatulong daw siya, so at magaganda rin po yung mga nababasa kong comments doon. Dahil doon, gagawa po tayo ng second video natin about sa worms, pero ito, instead of super worms, mealworm breeding na po tayo. So may XC lang naman dahil madali lang naman to, so mga ilang episodes lang siguro magagawa natin. So tara, panoorin nyo itong guide ng ating mealworm breeding tutorial. So yan, bibili kayo online din, katulad ng superworm, bibili kayo online sa breeder. Ayan, mealworm to. Mas maliit. Mas maliit sila kaysa sa superworm. Ayan. So bibili kayo, ayan yung makukuha nyo. So katulad ng superworm, lalagyan natin to ng chick booster and yung kanyang water source. So makalipas ang ilang araw, makikita nyo na nagpupupate na sila dahil nag-matured na yung mga worms. Ayan, matapos ang ilang araw, makikita nyo na nagpupupate na yung iba. So ayan, marami ng pupa. So hindi kagaya ng superworm. Ito, mga mealworm natin, magpupupate sila kahit may kasama sila sa lalagyan. So mas madali siyang gawing breeders. Kung gagawin natin, hihiwalay na natin tong mga to. Pag nahiwalay na natin sila, ganito na. Ito. Yan. So makikita nyo may mga nag-emerge na beetle. So ito bagong emerge lang, kitang-kita nyo, puti pa, tas malambot. So ayan sila. Hindi ko na nabibilang kung ilang araw, basta ang ginagawa ko, i-separate ko lang yung mga pupa, tapos hayaan ko na lang na maging beetle sila. Tapos pag naging beetle na sila, tulad nito, ayan, puro beetle na, nalagay ko na sila sa lalagyan nila ng pang breeder na box nila. Papakita ko sa inyo yung itsura ng breeding box. So ngayon, nag-emerge na as beetle yung mga pupa natin. So saan natin ito ilalagay ngayon? So ipapakita ko sa inyo yung itsura na isang matagal nang ginagamit na breeding box. Ito yung para sa mealworm natin. Ayan. Kita nyo, ang dami nila, di ba? Ngayon lang kasi kadali magparami ng beetle niyan. Kapag ganyan, lagay lang natin. Ngayon, lalagyan na lang natin yan ng chick booster, katulad nito, may mga chick booster na yan. Tapos ito yung ginawa ko na as a breeder ng mealworm. Ilagyan ko sila ng parang sacrificial altar yan. Kaya ako gumawa ng ganyan kasi gusto ko nakaangat yung water source nila kasi nababasa yung beddings nila. So nagpe-create siya ng ng molds. So ang ginawa ko, nakaangat siya, tapos dito ko na lang nilalapag yung mga water source nila. Sila na yung bahalang lumapit. Ayan, malapit yung mga yan. So karaniwan sa mga mealworms, madali lang mamatay yung mga nila, yung mga breeder nila. So paano ba natin to sasalain? Tulad nito, matagal ko na rin tong hindi na asikaso. Dahil nagkasakit din ako, kaya makikita nyo ang dami ng worms. Nagsilakihan na yung worms. So ito, ang process naman ng pag-harvest ko nito, hindi katulad nung sa superworms, kasi sila sa sobrang dami nila, hindi mo na maasikas, hindi mo na rin maanong kinakain nila yung mga egg nila sa dami ng mga napoproduce nila na worm. Ayan, so ano ba ang kailangan natin para mahiwalay natin yung mga mealworms na dun sa kanilang mga beetles? So ang ginagamit ko, simple lang naman, ito pa rin. Sasalain natin yung mga beetles sa mga worms. So malalaki yung mga holes niya, kaya yung mga worms at saka yung mga frass, yung feeds na maliliit, kasyang-kasya rito, lulusot na lang sila sa ilalim. Tapos makakatch niya yung mga breeders.
So bago natin gawin to, magsusuot tayo ng protective mask dahil sa sobrang fine ng kanilang frass, magkakaroon ka ng irritation sa lalamunan mo. So dapat meron ka talagang gano'n. So umpisa na natin to. Ito yung mask na gamit ko. So ayan. So sa lahat ng mask na nagamit ko, ito yung pinaka-effective. So since gagamitin ko yung mask, hindi ako masyadong magsasalita, papakita ko na lang sa inyo. So, yung papakita ko sa inyo ay isi-separate natin yung mga worms dun sa kanilang mga beetles para madali natin ilipat ulit yung mga worms dun sa panibagong breeding bin, breeding box. So, dun natin ilalagay yung mga nahiwalay na natin na beetle. So, pag nahiwalay ko naman na yung beetle, magsasalita ulit ako kasi may panibago kong tip na ipapakita sa inyo. So, tara, umpisa na natin to. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ako? Let's go! So guys, medyo naubos na yung mga baby, nasa ilalim na. Ito sila. Nasa ilalim. Natira na lang dito yung mga beetle saka yung malalaking mealworm na hindi kasya sa loob. So may nakuha rin akong mga superworm na halo sa lagayan siguro nila.
Yan, so pag masyado nang marami yung patay, hindi na masyadong kumakapit yung mga buhay, ang gagawin natin, unti-unti natin sasalukin, pipiliin yung buhay. Yan, may gumagalaw, ililipat natin isa-isa basta yung mga patay itapon. Example natin, buhay, lagay sa bin. Pag wala na, lagay natin sa trash bin. Since may buhay pa, hindi pa natin to pwedeng itapon, sayang naman. Tapos, kuha ulit. Ayan, so matapos na natin to. So, pag natapos na natin to, ayan na. Sunod natin gagawin, lalagyan na natin sila ng chick booster. So, ayan guys, lagyan na natin ng chick booster. So, dito na sila maglilay ng eggs, magme-mate, at kakain. Ayan. Lagyan na natin yung altar nila para nakaangat sa kanilang substrate yung kanilang water source. Bali, water source na lang ang kulang yan. So ayan, tapos na. May bago na ulit kayong breeding box. So pag meron ulit na pisa, lalagay nyo ulit yan. Ibig sabihin ng napisa, ganito. Ayan, mga napisa. So pag napisa yan, lagay lang ulit dito hanggang sa paulit-ulit lang na process. Ayan guys, ito na yung na separate natin nung nakaraang video dun sa mga beetle. Ang gagawin natin, syempre ibibistay ulit natin sila, iwalay natin yung frost nila. So gagamit tayo ng mas maliit. So kahit na maliit na itong screen na binili natin, ayan, makakalusot pa rin yung maliliit na worms dyan, diba? So panganibagong batch yun. Doon natin gagawin natin ulit yung process na pagbibistay na mabilisan, na rush siya. So pag ginalog mo kasi to, hindi makakalusot yung worm dyan, ganyan. So pag inaalog mo ng ganyan, kailangan maisalin mo kaagad para yung mga worm na hindi nakalusot, maihiwalay mo na, yung frost lang yung nahuhulog. So gagawin natin, since may malalaki may maliliit dito muna sila, sa hahayaan muna natin sila, hindi na natin kailangan alugin ng i-rush, kumbaga yung shifting process niya. Yan natin dyan ulit sa timba, tapos ihulog. So huwag nyo kakalimutan magsuot ng mask kasi nakakasipon to, sisipunin ka dito, tapos uubuhin, babahingin kasi sobrang nipis ng ano yan, lumilipad ng frost nila, lumilipad sa hangin. Bawal talaga mag-alaga may hika ng superworm sa mealworm. Yan, ito nyo, lulusot yan dyan sa ilalim. Yan, lulusot na din yung worms dyan, yung frost. So yan, lumilipad yung particles na yan, aamoy natin, tapos magkakaroon tayo ng allergic reaction dyan. So hayaan muna natin yan hanggang sa maubos na yung maliliit na parts nya, maliliit na part nung sa breeding. Tapos salin.
Yan lang. Pwede natin pabilisin yung process na to. Alagay natin. Yan. Bibilis yung process na mahuhulog dyan. na rin yung pagsasalinan yan. Ito kasi yung secret. Salin agad. So hindi to 100% na hindi makakalusot ha. May makakalusot pa rin dyan. Ulitin nyo lang yung process hanggang sa mag-satisfied na kayo. Yan. Yan yung sobrang liliit na kasya sila ron sa pangsala natin. So meron pa. Ito pa. Lain natin, same process.
So ayan. Meron pa ba? Meron pa, sobrang liliit. Ayun. Sama natin sila doon. Dagdagan ulit ng chick booster, saka ng water source. Tapos na. Ayan, so after natin yan mahiwalay, ma-segregate natin yung maliit sa malaki. Na babies ha, babies pa lang yan. Hayaan muna natin sila dyan sa tub na yan hanggang sa makita natin na nagsisiksika na sila. Ililipat na natin yan sa mas malaking bin. Kasi dapat maluwag talaga yan kasi mamamatay yan. Sensitive sila sa moisture saka sa pagiging crowded. Pag crowded sila, mamamatay sila, bigla na lang mamamaho. So, papakita ko sa inyo, ano ba ang itsura niyan pagka malalaki na. Nailipat na natin sa mas malaking lalagyan. So, ito. Yan. Yan. So, dyan magtatapos yung process natin. So, ito na yung finished product. Ito yung pwede na natin ibenta, ipakain. Ayan, sa hamster, sa lizard, sa scorpion, sa langgam, kahit saan. Ayan. So, anong masusunod na process? Kasi ito, siyempre, ulit tayo sa umpisa. Andyan na yung mga pupa. Pagka ganyan, may pupa na. Ang ginagawa ko, siyempre, isa-isa. Damputin natin isa-isa yan. Lalagay ulit natin sa isang lalagyan. Dito. Lagay dyan. Tapos, pag yung beetle, lipat sa lalagyan. Pag natapos na mag-itlog yung mga beetle, dumami na yung mga worm, lipat ulit. And so on. So, ganun lang yung process natin yan, guys. Ikot lang tayo. So, panoorin nyo yung 3 episodes. Bali, doon iikot yung breeding process natin ng mealworm. Makikita nyo doon. So, pag ito naman kasi, yan mga pupa na yan, inayaan nyo lang dyan. So, tinamad kayo ngayon piliin yan isa-isa, bilangin o alisin yung pupa sa worm. Ang mangyayari niyan, magkakaroon din kayo ng beetle sa loob nito. So, as a seller ng mga live food na to, live feed na to, mahirap para sa akin na nakahalo rin yung beetle dito. Tapos may maliliit na worm, may malalaki. Kasi ang order syempre sa'yo per size. So, kung may halo ng ano, halimbawa, may halo nito, may pupa, may beetle, mahirap yan ihiwalay. Pag binibilang mo na, pag ibebenta mo na, ihiwalay mo yun. Ang hirap. So, ganun ang process ko. Pero kayo, kung gusto nyo, hayaan nyo lang sila dyan. Kasi, total, nadampot lang kayo eh. Pag dampot nyo, pakain. Dampot, pakain. Ganun, di ba? So, ako, hindi ganun. So, nasa sa inyo yan. Ayan o. Di ba? So, ayun guys, natapos na yung mealworm tutorial natin. So, may natutunan ba kayo? Kung may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hit nyo na rin yung notifications bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. At kung meron kayong shoutouts, may hindi kayo naiintindihan, may mga tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba. Re-replyan natin yan. Yan. So, huwag nyo kalimutan mag-like kasi yung like at saka yung views, makakatulong po sa channel natin yan para maging searchable din po sa ibang gustong makapanood. So, huwag nyo po kalimutan mag-like ha. Maraming salamat. So, yun muna mga boss. Sa susunod ulit. Salamat.